Dati ko pa ngang gustong magluto ng rellenong bangus. Kaso nga lamang ay medyo matrabaho. Buti na lang nga at meron akong napanood na pwede naman palang hindi masyadong matrabaho ang paggawa ng rellenong bangus. Kung paano yan, tara samahan nyo na ako magluto. So ngayong araw nga po ay gagamit tayo ng boneless bangus. Yes po, boneless bangus po yung ating gagamitin para hindi ganoon katrabaho yung paggawa natin ng ating rellenong bangus. Una nga, gamit ang kutsara ay kakayudin natin yung pinakang laman ng ating bangus. Ingatan lamang na wag masira or mabutas itong ating balat ng bangus. Napakaganda nga nitong ating boneless bangus kasi sobrang malaman. Buti na nga lamang at nabilhan ako ni Ate Cherry ng ganito kagandang boneless bangus. Thank you Ate Cherry, mega shoutout sa'yo. Pagkatagal nga po ng laman, ito po ay ating ibababad sa toyo at kalamansi, yung pong pinakambalat ng ating bangus. Para magkaroon po ng lasa and syempre mabawasan na rin po yung lansa nitong ating bangus. So ito po yung atin munang isa-set aside, tapos yung ating pinakanlaman ng bangus, ito naman po yung ating pakukuluan. Naglagay po ako dito ng konting asin. Takpan hanggang sa maluto yung ating bangus. At kapag luto na, ito po yung ating hahanguin at atin po yung isa-set aside muna. Tapos sa isang kawali naman po ay magigisa tayo dito ng sibuyas at bawang. Naku, alam nyo ba na dati ko pang gustong makatikim ng rellenong bangus na yung ako mismo yung nagluto. Kaso nga lamang kapag iniisip ko pa lang, parang napapagod na ako. Buti na nga lamang at na-discover ko ito. So ayan nga po, naglagay po ako dito ng pork giniling, aking iginisa. Tapos naglagay rin po ako dito ng carrot at bell pepper. Haluin at naglagay po ako dito ng pampalasa ng asin, paminta at saktong dami lamang po ng seasoning granules. Haluin lamang po yung mabuti hanggang sa magisa. Then kapag okay na ay pwede na po nating ilagay dito yung ating pinakuluang laman ng bangus. Ayan mga mio, napakaganda po at talagang malaman yung bangus na napili natin. Para sa dagdag po na pampalasa, naglagay ako dito ng oyster sauce at liquid seasoning. At naglagay na rin po ako dito ng pasas. So ayan, halu-haluin po lamang. Yung ating po mga pampalasa ay pwede nyo naman pong lahat yan i-adjust. Depende po sa panlasa ninyo. So kapag po yan ay gisang-gisa na at sapat na po yung mga pampalasa na inilagay ninyo, ay pwede nyo na po yung hanguin. At nung bahagya ng lumamig, naglagay ako dito ng itlog, tapos naglagay na rin ako ng keso. Pero yan naman po ay optional na lang. Pero kung gusto nyo naman po na merong linamnam ng cheese, maglagay po kayo kasi mas masarap. At eto nga, inihanda ko na yung ibinabad nating balat ng bangus at ito po yung ating papalamanan na. Yan po ay ating sisiksikin mga mi. Nako, malapit-lapit na sa katotohanan. Konting-konti na lang at makakapagluto na tayo or matitikman na natin. Yun nga pong ating rellenong bangus. So ayan, akin na po yung siniksik. Kung meron po kayong pantali dyan, ay pwede nyo pong talian yan para hindi po lumabas yung laman. At bago nga po natin iprito yan, ito po yung aking bubudburan ng harina. Pwede rin naman pong cornstarch. At para nga po hindi basta-basta masunog yung pinakambalat ng ating bangus, ito po yung aking babalutan po ng dahon ng saging para magsilbing pamigil na rin po dun sa laman po ng ating bangus kasi nga po biak yung bangus natin baka lumabas yung pinakang palaman natin. So sa atin pong kawali na medyo may karamihang mantika, ipinirito na po natin yung ating rellenong bangus. Kapag luto na yung kabilang side, yan po ay ating babaliktad din at ayan nga, natanggal na or nabuksan na yung ating dahon ng saging. Pero nag-okay pa rin naman po at eto na nga po yung ating finished product. Akala ko talaga ibubuka yung ating rellenong bangus. Dito sa bandang dulo, ayan, medyo lumabas yung laman niya. Pero okay lang naman. Kaya naman kung gusto nyo po ng rellenong bangus at medyo natatrabahuhan kayo, subukan nyo po dito sa ating boneless bangus. Siya, kung nagustuhan nyo po yung ating rellenong bangus, ay pakipusuan nyo na at i-comment nyo na rin kung hanggang saan umabot yung ating masarap na recipe ngayong araw. Serve and enjoy!